Magandang araw mga kabayan. Ako po, Erwin Tulfo ay nagpahayag na mukhang hindi importante ang impeachment, mas uunahin umano ang pangunahing problema ng ating bansa. Pakinggan natin ang kanyang sinabi mga kabayan. Kayo dun sa support ng majority sa leadership. So bakit ganun ang important? Bilis. We have a lot of problems. Napakadaming problema. Diba? Problema sa petrolyo, nasa taas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa hospital, pagkain, napakamahal, salary. Unahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership? Why? Siguro dapat unahin natin sa sarili, ang ating mga partido, yung interest ng mga yan, at yung interest ng tao. Sir, kasi baka magkaroon ng para hindi matuloy yung impeachment trial. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for it. Sir, are you preparing for the impeachment trial, if ever? We'll be talking about it siguro mamaya or tomorrow. Naka-opisina po rin. May resistance ba? So ayan po, narinig natin sa isang miyembro ng Senado. So majority po mga kababayan, miyembro ng majority itong si Erwin Tulfo. Pero tila ba ngayon ay nagpapahayag na ito ng walang pagka-interes sa impeachment na posibleng maaprubahan na ngayong araw mismo dyan sa Senado, sa House of Representatives. Which alam naman natin mga kabayan po natin, ang punot dulo talaga nito ay dahil ayaw nila mapanagot sa korupsyon, ayaw nila makulong sa kanilang involvement sa korupsyon, lalong-lalo na itong napakalaking nakuha na nangyayari sa flood control. Kaya gusto nilang i-impeach si VP Sara. Tama nga naman ang sabi ni Erwin Tulfo, napakarami po yung dapat unahin. Bakit hindi mo na yung pukusan? Bakit impeachment? Tandaan natin, pumapaldo po sila sa impeachment mga kababayan po natin. Kaya ayaw nila tanggalin yung VAT, ayaw nila tanggalin itong excise tax. Kasi nga, wala silang ipapanukol sa mga impeachment mga kababayan. Kaya ngayon, andito tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. Patuloy po yung pag-i-stay dito ng taga Batangas, ng kampo po ni Congressman Liveste dahil sa panawagan na ibaba yung VAT, tanggalin yung excise tax kasi patuloy pa rin naman na tumataas yung produktong petrolyo. Nakaraan ay bumaba ng konti pero tataas na naman. So ito yung talagang problema at kung papakinggan po ng mga kongresistang ito, yung tunay na buses ng taong bayan, ayaw nila na ma-impeach ang ating Vice Presidente at nagpapakita yan sa mga survey na patuloy na mataas po yung ating Vice Presidente. So mga kabayan po natin, tingnan natin ngayong araw kung ano po yung kanilang magiging desisyon. At tandaan din po natin kung sino yung boboto sa impeachment ni VP Sara. Tandaan natin, markahan natin yung mga kongresista. Sa pagpapatuloy ng ating update mga kabayan, kung si Erwin Tulfo ay nagpahayag po na mukhang hindi siya interesado sa impeachment ni VP Sara at unahin yung problema ng ating bansa. Ito na nga po, aprobado na sa House panel itong impeachment ni Vice President Sara. So mamaya ay pag-uusapan na ito, mamaya pagbubutuhan na ito sa plenaryo. Alam naman natin na marami po yung gustong umatras at marami na rin yung umatras. Pero pera pa rin kasi yung talagang nananaig dyan sa Kongreso. Kaya malalaman natin mamaya kung sino po yung pipirma sa impeachment ni VP Sara. E tandaan natin, yung mga pipirma sa impeachment, automatic, sila po yung mga involved sa mga corruption na ito. Hindi naman nila tinitingnan yung ebidensya eh. Kasi kung ebidensya yung kanilang tinitingnan, nakita nyo naman kung ano ba yung mga ebidensya na nilatag ni Madriaga. Nakita nyo naman kung ano yung ebidensya na nilatag ni Trillanes. Lahat po yung paulit-ulit at walang sapat na basihan. Di ba? Tapos sabihin nila na hindi na kailangan extend. Hindi naman kailangan extend. Kasi nagsisayang lang sila ng pera ng taong bayan. Hindi naman kailangan extend dahil unang-una sila ay hindi naman nila tinitingnan ng ebidensya, hindi naman nila tinitingnan ng kanilang konsensya. Tinitingnan naman nila yung sila ay papaldo at pagtakpan po nila yung totoong korupsyon, itong involvement nila sa flood control project. Ito mga tumanggap ng mali-malita. Kaya again, mga kabayan po natin, mamaya pag magbutuhan, tandaan nyo po yung mga pangalan kung sino ang buboto sa impeachment ni VP Sara. Sila yung sangkot sa korupsyon at sila yung posibleng makukulong pag-upo ni VP Sara. Eh hindi tayo papayag mga kababayan, dapat protektahan natin itong si Inday Sara Duterte, protektahan natin si VP Sara sa ginagawa nilang impeachment laban sa kanya. Hindi tayo pumapayag, hindi nila pinapakinggan ang isang taong bayan, hindi nila pinapakinggan
kung ano ang sentimento ng taong bayan. Kaya tayo ay gagawa din po ng hakbang para makabawi tayo sa mga corrupt na ito na gustong ipa-impeach si VP Sara. Ngayon na maraming tayong kinakaharap na problema, sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, itong mababang pasahod at yung krisis sa Middle East, marami pa rin nagtatanong o meron pa rin nagtatanong kung Tingnan nyo yung gunggong na ito, yung mukha na puro ipin, no? Takot na takot sila kay VP Sara. Siguro ayaw nila na magiging karne norte yung kanilang mga recruit. Ayaw nila siguro na mapakulong ang kanilang kaalyado na magnanakaw. Kaya inuuna nila yung impeachment. Alam naman nila yung pangunahing problema ng bansa. Alam naman nila yung nirereklamo ng taong bayan, korupsyon, dapat masolusyonan. At napakalaki po yung nawala sa kaban ng bayan kumpara po sa mga inaakusa nila kay VP Sara na yung mga ebidensya na naipresenta nila ay wala namang katotohanan. O naniniwala sila kay Madriaga, hindi napakatanga nila na lahat na naipresenta ni Madriaga ng mga ebidensya, lahat po ay wala namang katotohanan Di po ba? So ngayon, maraming tao nagtatanong bakit krisis, bakit maraming problema, no? Tubig, kuryente, o itong mataas na presyo ng gasolina ngayon, yung pag-push na tanggalin yung excise tax at bakit di nila iunahin ito? Bakit impeachment? Kasi impeachment, paldo na sila, ligtas pa sila, at dahil certified na anti-Duterte sila, ito yung kanilang kinakatakutan, mga kababayan natin. And ito yung mga grupo rin na dating ayaw kay Marcos, ngayon pro Marcos na. Dating never again, ngayon ay suportado na nila si Bongbong Marcos. Kasi nga, pumapaldo sila. And tingnan mo ang sinasabi ni Congressman na Pulong Duterte, 1.3 billion ang budget para lang sa mga bumoto ngayon. So paano pa yung sa plenary mamaya? Grabe, no? Ang daming pera pala talaga ng ating gobyerno, pero napupunta lang sa mga korap na magnanakaw. At sa mga kababayan natin, walang naibibigay na tulong, walang naibibigay na mga financial support. Mayroon man siguro, pero dadaan ka muna sa butas ng karayom o pipila ka o hanggang isang araw may mga namatay pa dahil po sa pag-aantay na makuha ng 5,000. Ito ngayon, tingnan nyo ha. Again, sabi ko, nagpapatuloy po yung kilos protesta dito sa Liwasang Bonifacio. Ang pinaglalaban ay tanggalin itong excise tax at tanggalin itong VAT. Kaisa po nila tayo at nandito tayo para suportahan sila, mga kababayan.